Kaya isang makalangit na umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Kumusta na po kayo? Kumusta na kayo mga taga Paisawan, Bagak, Bataan? Andiyan pa ba kayo? Yung mga taga Malabon at ang mga taga Bagong Baryo, no? Ah, Patuloy po tayong magsuot ng face mask at shield, no? Alam naman nyo, kapag tayo lumalabas sa ating mga tahanan, no? Sapagkat may isang bagong uri ng COVID virus ngayon na sabi nga nila pagka ikaw tumumba, diretso ka na ng ospital, no? Kaya maganda mag-ingat po muna tayo. Kumakalat po to at lubang mapanganib. So hindi ito yung karaniwang asymptomatic na uri, no? Mag-ingat tayo sapagkat dala po ng hangin ang mapaminsalang sakit nito. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat sa iyong pangako na kung saan may 2 o 3 nagkakatipon sa iyong pangalan, ay naroroon ka sa aming kalagitnaan. Lord, we welcome you amongst us today and celebrate the gift of life that you have lavished upon each of us. Hiningi namin na buksan mo ang aming mga pandinig upang marinig namin ang iyong tinig. Buksan mo ang aming mga isipan upang tanggapin ang iyong walang hanggang karunungan. Buksan mo ang aming espiritu upang mabatid namin na pinangungunahan at inaagapayan mo kami. Buksan mo rin ang aming mga puso upang sa gayon ay matanggap namin ang iyong kahangahangang mensahe ng pag-ibig. Salamat po, Ama. Ang lahat ng ito ay aming pong hinihingi sa maluwalhating pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen po. Palagay ko tayo po ay excited na, no? Dahil matatapos na naman yung taon, ano? At panibagong panahon na naman itong ating haharapin. At siyempre, makakatawid tayo ng taong 2020, no? Upang ating harapin ang isang panibagong taon, ang 2021. Kung inyo pong matatandaan, no? Sinasabi ng banal na Biblia na noong ang Panginoong Hesus ay nasa lupa pa, nais ng mga tao na gawin siyang hari. Nirecord po lahat sa Bible yan. No? Nagkakaisa sila, subalit patuloy na tumatanggi po ang ating Panginoon. Nabasa rin natin ang ilang mga kahangahangang pangyayari katulad noong pakainin ni Jesus ang 1,000 tao. No? Mantakin niyo po yun, 1,000 tao. No? Pinakain niya ng tinapay, no? At nagagalak po at masaya sila sapagkat naroon at kasama nila ang Panginoon sa kanilang kalagitnaan, no? Ang nais nilang tanghaling hari siya, no? At marahil ang akala ng mga taong ito ay malulutas po yung problema nila. Katulad nung hindi na sila mag-aalala saan sila kukuha ng kanilang kakainin o yung iinumin, di ba? O ng kahit anuman. Kaya nananabik silang gawing hari si Jesus. No? Mga tao ganun, pag nakakatikim at nakakalasap ng ginhawa, di ba? Sa biyaya ng Diyos. Talaga namang ngayong umaga po, ating aalamin kung ano ang nasasaad sa kasaysayan hinggil po sa pangyayaring ito, no? At ang pamagat ng ating paksa ngayong umaga ay anong uri ng hari ito? Anong uri ng hari ito? Ano nga ba ang nag-iisip ba kayo, tatanong ba kayo, ano nga ba ang hiwagang bumabalot sa kasaysayang ng buhay ng ating Panginoong Kristo? Ano nga ba, no? Mahalagang maunawaan natin ang nilalaman po ng kasaysayan, no? Kasi gandang malaman kung sino siya at ating alamin ang tungkol sa Kanya sa ating mga pagbabasa, no? Sa umagang ito, atin naman babasahin yung kung sinabi ni Propeta Isaias sa 53 mula Kabanatang 4 hanggang 12. Makinig kayo. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit, inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya.
Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan. Ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin. Parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan at hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing na kasama ng masama at mayayaman. Kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi ba ng kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan, kasama ng mga dakila at makapangyarihan. Sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Marami hindi nakakakilala sa Panginoon. Ang alam lang nila, ito yung Jesus na dinala sa Kalbaryo, pinahirapan at ipinako. Yun lang alam nila. No? Alam ba natin ang kasaysayan niya? Paano siya nagsimula? Ano nangyari sa kanya? Tunghayan natin, no? Alam niyo, si Jesus ay pinanganak noong 6 BC. No? Sa Bethlehem. Ang kanya pong ina ay, obviously, alam naman niyo, si Maria, di ho ba? Isang birhen na nakapag-asawa ng isang karpintero na ang pangalan ay Jose. No? Ipinanganak siya sa isang di kilala at maliit na nayon. No? Ang mga magulang niya ay mahirap lamang at walang partikular na reputasyon. Mahirap lang. Hindi kilala, wala nakakilala sa. Kaunti ang nakakaalam ng maaga niyang buhay. Ngunit ang kanyang buhay at ministeryo ay naitala po sa bagong tipang aklat. Si Jesus ay itinuturing na Diyos na nagkatawang tao. At mga aral niya ay isang halimbawa para sa isang spiritual na buhay. Alam niyo, nagmula po siya sa angkan ng sambahayan ni David. No? Ayon po sa Ebanghelyo ni Mateo, si Jesus po ipinanganak noong panahong naghahari si Herod. No? Noong marinig ni Herod ang kapanganakan ni Jesus, nakadama siya ng pangamba. Kaya inilagay niya ang pangalan ni Jesus sa hit list. No? Nais niyang papatay si Jesus. Kaya ipinag-utos niyang patayin ang lahat ng mga batang lalaki na naninirahan sa Bethlehem. Lahat ng bata na may gulang na 2 taon pababa. Ngunit si Jose po ay binalaan ng anghel. No? Kaya kinuha niya ang mag-ina at dinala sa Ehipto. No? Nang mamatay si Herod, saka silang muling bumalik, no? At nanirahan sa bayan ng Nazaret. Matatagpuan po yun sa Galilee. No? Yan po yung maikling kasaysayan kung sino si Jesus. No?
Sa Mateo 2, 13 hanggang 15, ito po ang mababasa natin. No? Pagkaalis ng mga matatalinong tao, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, bumangon ka't dalin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina. At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Lahat ng mga bata na may gulang na 2 taon pababa, walang habag na pinapatay lahat ito ni Herodes. No, ha? Verse 14, bumangon nga si Jose at nang gabi ring iyon, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. No? Pinukaw niya at dali kayo, bumangon kayo. Kailangan tayong tumakas. Ang tindi po ng amba dahil ang utos ng hari hindi nababali. Pag sinabing papatay ng mga batang ang gulang ay 2 taon pababa, ay tiyak na patay lahat yan. Ganun po yun. So, sa verse 15, ganito sinasabi, doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga matatalinong tao. Kaya't ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa, batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga matatalinong tao. Iyon. Yun ang kasaysayan. Malupit, ano? Isipin nyo, 2 years old down. Kailangan patayin. Kasi nabalitaan nila, yun ang edad ng Panginoon eh. Hinahabol talaga, kailangan talagang mapatay siya. At na-insecure eh. Kasi ang akala niya, si Jesus ang itatayong hari at aalisin sa pagkahari at papalitan siya ni Jesus. Sobrang insecure ng tao. No? Kaya sa labis na insecurity, ayun. Sabi niya, hanapin nyo. Sige, ubusin nyo. Patayin nyo lahat yung mga 2 taong pababa. Noong si Jesus ay lumaki, nangaral po siya sa mga sinagoga. Alam nyo, marami ang humanga sa kanya. Yung kanyang angking katalinuhan. Pero alam ba nyo na hinahamak siya at pinagtatawanan siya ng mga religious leaders? Oo. No? Malugod siya sinusundan ng mga patutot, mga maniningil ng buwis, at ng mga makasalanan. Isa siyang mapaghimalang manggagawa na siyempre nakakadama din ng pagod, ng gutom, uhaw at pagkabalisa. No? Ipinagkanulo siya ng isa sa kanyang mga tagasunod at ipinagkaila naman ng isa pa at iniwan siya ng lahat. Basahin po natin muli yung sinabi ni Isaiah tungkol sa kanya, no? Para lalo maging malinaw, no, ha? Tunghayan natin. Isaiah 53:4-12. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusang tayo ang dapat tumanggap. Ang linaw, no? Yung palang kaparusang ito, dapat tayo ang tatanggap. Isipin nyo, para tayong mga tupang ligaw eh. Hindi natin alam kung paano tayo mamumuhay, magulo, walang kapayapaan. No? At dito makikita na ipinataw ni Yahweh, no? Sa Kanya yung kaparusang dapat sa atin ibibigay. Sundan natin, no? Siya ay binugbog at pinahirapan. Ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin. Parang kurderong hindi tumututol kahit nagupitan.
at hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Alam niyo, ito ang malungkot eh. Nasaan na yung mga tao? Yung mga tao pinagaling niya. Bulag na nakakita, yung pilay na nakapaglakad. Di ba? Yung lumpo na nakatayo at nakalakad. O nasaan yung mga pinagaling niyang may ketong? Sinasabi ng aklat na nung hulihin siya at tatulang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Miski isa, wala. Pambihira, no? Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Hindi naman niya kasalanan eh. Ang may kasalanan, sangkatauhan. Kasama ka, kasama ako dyan. Tayo yung may kasalanan. At sa kanya ipinataw ng Diyos ang kaparusahang ito. Tuloy natin ang pasa sa verse 9. Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin. Kung hindi mamamatay ang Panginoon, hindi tayo makakaligtas. Lahat tayo ay makakatanggap ng parusa ng Diyos. Kaya dito, binanggit ng Ama, ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalugdan ang siyang tatanggap. Siya ang tatanggap sa parusa ng marami. Dahil saan? Alang-alang sa Kanya, sila'y aking patatawarin. Tayo ang tinutukoy dito. No? Basahin natin yung verse 12. Dahil dito, siya'y aking pararangalan, kasama ng mga dakila at makapangyarihan. Sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Kamangha-mangha, no? Isipin po nyo. Yung ngayon, iniisip ko tiniis ng Panginoon yung naranasan niya. Ano ang napala niya? Wala po. Tayo meron ba? Meron po. Dahil sa mga lati na tinanggap niya, tayo pinagaling. Dahil sa kamatay niya, pinawalang sala tayo. Maraming tao, hindi alam yan. No? Si Jesus po ang inihayag ng Biblia na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Alam niyo, nang siya'y pumasok sa lungsod ng Jerusalem, no? Dumagsapo yung mga tao sa lansangan. Aba, akalain niyo na ang dami-dami nila. Nagtipon-tipon po sila doon. At ikinakaway nila yung mga palaspas at inilatag ang kanilang mga balabal doon sa lansangan. No? Yung dadaanan ni Jesus, tinagay nila yung mga balabal nila roon. No, ha? Nagsisigaw sa tuwa ang lahat ng mga tao. Ipinagbubunyi po siya ng mga tao bilang hari. Ayan. No? Masaya. No? Basahin natin, tungayan natin sa Biblia. Naka-record naman yan. No? Lucas 19, 36 hanggang 38. Habang siya'y nakasakay sa asno at naglalakbay papunta sa lungsod, itilatag naman ng mga tao ang kanilang mga balabal sa kanyang dinaraanan. Pero mo yun? Mga balabal nila, nilagay na sa lansangan, dadaanan ni Jesus. Alam mo, hari siya kasi. Para bang hindi siya dapat marumihan. Kaya hindi siya dapat lumakad doon sa lupa na may mga alabok.
Kaya nilagay nila yung kanilang mga balabal, inilatag po roon. Ano po nangyari sa 37? Nang siya'y malapit na sa lungsod, palusong na sa libis ng bundok ng mga ulibo, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng alagad niya at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kahangahangang pangyayaring kanilang nasaksihan. Sinabi nila, pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, papuri sa kataas-taasan. Kikita nyo, no? Ito yung mga tao na maagang nag-antay sa tabi ng lansang at inaabangan si Jesus, no? At nang dumating, nagpuri sila, no? Nagpuri sila, no? Kung personal kitang tatanungin, kilala mo ba siya? Ano ang pagkakilala mo sa Kanya? Ano ang pagkakaalam mo tungkol sa buhay ni Jesus? Diba? No? So, anong uri ng hari siya? Mabuti ba siya? Mabait ba siya? Maganda'y samahan ninyo ako at sama-sama nating alamin. No? Roman number 1, dumating siya bilang isang haring tagapaglingkod. Letter A, tinawag siyang aking matuwid na lingkod. Yun ang tawag sa kanya ng Ama. Aking matuwid na lingkod. Siya po yung maluwalhating hari na naglilingkod. Hindi po ito pangkaraniwan. Ang mga hari sa mundo ay pinaglilingkuran at hindi po sila ang naglilingkod. Pag hari ka, may utusan ka. Pag hari ka, marami kang alipuris. Di ba? No? Subalit kakaiba po si Jesus. Siya ang haring naglilingkod at hindi siya ang pinaglilingkuran. No? Naglingkod siya sa pamamagitan ng mga pagpapagaling sa mga may sakit. Napakinggan naman niyo yung mga nauna nating mga paksa, di ba, ng mga nakaraang linggo. No? Nagpalayas din po siya ng mga demonyo at pinakain po niya yung mga nagugutom. No? Tingnan natin sa aklat ng Marcos 1, Kabanatang 34. Tingnan natin kung anong ating mababasa dito. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit. Ano man ang kanilang karamdaman, pinalayas din niya ang mga demonyo. At hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. No? No? Naglingkod din siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-asa. Alam po nyo, doon sa mga taong nawalan ng pag-asa. Mga taong mahihina. Binigyan niya ng lakas yung mga mahihina. No? At binigyan niya ng liwanag yung mga nasa kadiliman. Hindi po ito ordinaryong gawain. Ano? Alam nyo, hindi natin kaya gawin itong ginawa ng Panginoon. No? Tunghayan natin at basahin ang aklat ng Mateo sa 9:2. No? Pagdating doon, dinala sa kanya ang ilang tao, ang isang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Alam niyo? Ibang-iba ang Panginoon. Alam niyo, kinaibigan niya yung mga taong itinapon at tinanggihan. Tinanggap niya sila. No? Pinatawad niya ang mga makasalanan. Katunayan, ganito ang ginawa niya sa isang babae, no? Sa aklat ng Juan 8, 10 hanggang 11. No? Ganito po ang mababasa natin. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, "Nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan." Alam natin ang kasaysayan ng babaeng ito, no? Alam mo, na-discover nila na ito ay may ginagawang hindi mabuti, no? At itong babaeng ito ay kinukondina nila. At nung araw na yon,
papatayin siya sa pamamagitan ng bato. Pagbababatuhin nila yung babae. Pero naroon si Jesus at hindi nangyari yung plano ng mga taong magagaling magsipaghusga. No? Saya sabi niya, umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Hindi siya hinatulan ng Panginoon, pinatawad siya. Hindi nga tinanong ni Jesus kung ano yung kasalanan niya. No? Ganito ng Panginoon Alam mo, napakabuti niya No? Wala nga siyang ititanong sa babae No? Ano bang nangyari sa'yo? Yung babae yun mangangalo niya. Pero hindi niya tinanong. Alam ni Jesus kung ano ang kasalanan niya. At hindi niya hinatulan. Galing, Parang tayo. Di ba? Anong kasalanan mo? Anong kasalanan ko? Pare-pareho halos Pero alam niyo, hindi tayo hinatulan ng Panginoon. Yung kamatayan niya sa krus, yun ang nagsilbing daan. Kaya tayo nakatakas sa pagkakagapos ng Diablo. No? Magpatuloy tayo, Naglingkod din siya sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga mabibigat na pasanin at mga, alam mo yung mga patakaran ng tao, yung mga tradisyon ng tao, at lalo na yung mga mapaniil na bigat ng legalismo, Yung mga pariseo, alam naman nyo, Pagka may gusto silang gawin, pinapagawa nila sa tao, pero sila hindi nila magawa, Narito ang panawagan niya sa mga taong nabibigatan, Kasama tayo rito. Basahin natin ang Mateo 11:28. Sabi niya sa mga tao, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ang ganda ng invitation niya, lumapit kayo. Kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan. Open Open po talaga Walang mga kondisyon dito. Naglingkod si Jesus at kanyang pinasan ang kasalanan ng sanlibutan. Walang duda. Alam natin lahat yan. Ganito rin ang nasasaad sa aklat ng unang Pedro sa 2:24. Basahin natin. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Yun po yun. Nasusundan niyo ako, Itong panahong ito yung time ng pagbubulay-bulay. Pag-isipan natin. Huwag natin pag-isipan yung kung ano-ano, yung Noche Buena. Pag-isipan natin, bakit tayo nandito sa mundo? Pag-isipan natin, ba't ginawa ito ng Panginoong Yesus? Huwag puro pagkain ang nasa isip. Huwag puro kasarapan sa buhay. Kundi pag-isipan natin. Sa gayong paraan, alam nyo, pagka naintindihan natin itong mga araw ito, makakapagpapasalamat tayo sa Diyos. May babalik natin sa Kanya ng buong puso ang mga pasasalamat na naggagaling sa ating mga puso at isipan. Puntahan natin yung letter B. Tiniis niya ang lahat bilang isang pangkaraniwang tao. Nagkatawang tao Diyos na nagkatawang tao, kaya naging pangkaraniwang tao. Di ba? Ang koronang suot niya ay puno ng tinik. Natatandaan nyo, isaksak sa ulo niya yan. Puno ng tinik po yun. Ang kanyang trono ay ang krus. Ang kanyang balabal ay kasuotang panlibing. Nicho ang kanyang palasyo. Totoong ibinaba ng ating Panginoon Jesus ang kanyang sarili sa gayong kalagayan upang maglingkod sa ating lahat. Tinis niya lahat. Punta natin yung letter C. Nagpakababa siya. Naglingkod at inalay ang kanyang buhay. Sabi po ng salita, nagpakababa siya. Alam niyo, yan yung isang marangal na bagay kapag ang tao ay nagpapakababa.
Tinawag po niya at tinuruan ang lahat ng kanyang mga alagad. At ipiniliwanag po niya ang mga prinsipyong dapat nilang gawin. No? Tinuruan niya sila. At isa-isa silang nakapakinig. Ganito po ang nakasulat sa Mateo 20, 25 hanggang 28. Dahil dito, pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ang nagahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Kung nais niyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, siya ay dapat maging alipin ninyo. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Malinaw na naparito ang Panginoong Hesus, hindi upang paglingkuran, kundi maglingkod, ang ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos nating lahat. This is the only reason. No? Dapat nating tularan siya. No? Sinabi po ni Apostol Pablo na magkaroon daw tayo ng kaisipang tulad ni Jesus. Yung attitude natin ay makatulad niya. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi po niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Hindi niya pinagpilitang makapantay niya ang Diyos. Alam niyo? Hindi niya inalala ang kanyang sarili. Sa halip ay nagpakababa at nagmistulang alipin sa kalagayang tao. Ganito po ang sinabi ng Apostol Pablo sa Aklat ng Pilipos sa Kabanatang 2, 5 hanggang 7. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Kita niyo na? No? Sabi ng Bible, di ba? Salita, kasama ng Diyos ang salita. Di ba? Siya yung salita na bumaba at nagkatawang tao. Yung previous week, tinalakay natin yan. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. No? Mula sa walang hanggan ay nagkatawang tao siya. Tunay na Diyos at tunay na tao. No? Tunay na Diyos, kahanga-nga. Tunay na tao, pambihira. Hindi niya tinangkang pantayan ang Diyos. Alam ba niyo? Ito yung eksaktong kahulugan ng mga salita. No? Hindi niya ipinagpilitan ang kanyang sarili. No? Yung kanyang hindi mapag-aalinlangan ng karapatan na maging kapantay ng Diyos. So ano pong ginawa niya? Verse 7, 8. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. Kahanga-hanga. Minsan, matagal bago ka makarelate. Kasi hindi ganito yung buhay natin. Hindi tayo ganyan. No? Lumaki tayo na may kakaibang kaisipan. We were trained differently. Iba yung mga pinag-aralan natin, no? Yung mga pamumuhay natin, iba. Kaya pag binabasa ko itong mga talatang ganito, parang minsan kailangan ulitin mo kailangan basahin mo ulit no? Kailangan kasi natin ng masusing pagsusuri sa paksang ganito. No? Ang pagkakasalin at pakahulugan ng salita ay kapantay niya ang Diyos. Hindi sa pagkakahawig. No? Ipinahihiwatig sa atin na ang pagiging kapantay niya sa Diyos ay sa kabuuan at ang kataas-taasang Panguluhang Diyos. Ganun yung pagkakapantay. No?
Ngunit, ang nangyari, hinubad niya ito at nagpakababa sa kanyang sarili. Alam mo, pag ikaw Diyos ka, gugustuhin ba maging tao ka? Di ba? Ang sarap ng Diyos eh. Makapangyarihan ka eh. Ikaw ang may lalang ng lahat ng bagay. Ba't mo pipiliing magkatawang tao ka? Di ba? Pero siya iba. Dahil ang nais niya ay humba sa lupa ayon sa kalooban ng Diyos upang tubusin ang tao. Pero ang problema, yung pagdubos madali sa tingin natin, hindi eh. Kasi yung pagdubos, ang nilalaman ng katubusang ito ay kailangan ka maghirap. Mamaya makikita niyo paano hirap ang dinadanas eh. Kailangan ka maghirap. Magkakatawang tao ka, no? Siyempre, napapagod ka, nauuhaw ka, nagugutom ka, di ba? Lahat ng nararanasan ng isang pangkaraniwang tao, mararanasan mo. Kaya mahirap yun. Biro mo, Diyos ka. Pagkatapos magkakatawang tao ka, pagkatapos ganyan ang mangyayari, bubugbugin ka ng mga tao hanggang sa patayin ka. No? Ganun po yan. No? Hinubad niya ang pagiging Diyos. Basahin natin yung 1:13 mula 1 hanggang 17. Bispiras na noon ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y iniibig niya hanggang sa wakas. Ganyan. Magpo-post tayo muna dyan sa verse 1 na yan. No? Ito ang oras na itinalaga ng Diyos sa Kanya upang harapin ang kamatayan. Ang sakit nito. No? Hinulaan na ito bago pa dumating ang sandali ng Kanyang kamatayan. May mga prophecy na, tagal-tagal na. Mababasa natin ang mga katibayang ito mula sa aklat ng Lucas. So post natin yung verse 1. Punta natin yung Lucas muna, 9:30 to 31. Biglang may nagpakitang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na ang mga anyo ay nakakasilaw din. Sila'y nakipag-usap kay Jesus tungkol sa nalalapit niyang kamatayan na magaganap sa Jerusalem. Iyon. Kinatagpo siya ng dalawang lalaki, sina Moises at Elias. At ang pinag-usapan nila doon, yung impending na death ni Christ sa cross. No? Tuloy natin. Sa Lucas 51, nang nalalapit na ang panahong iakyat o iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. So maaga pa, alam na po yan eh, na siya'y mamamatay, na siya'y muling mabubuhay at aakyat sa Ama. No? Maaga pa, na-prophesy na yan. Ngayon, ituloy natin yung iniwan natin verse 1 kanina. No? Tuloy natin mula sa aklat ng Juan. No? Sabi sa verse 2, sa panahon ng hapunan, inilagay na ng Diablo sa isip ni Judas, na anak ni Simon Iscariote, na ipagkakanulo niya si Jesus sa mga Hudyo. Nalalaman ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal, at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at pinunasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Sabi niya, Panginoon, kayo ba ang maghuhugas ng aking mga paa? Sumagot si Jesus, hindi mo na uunawaan ngayon ang ginagawa ko. Ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Muling nagsalita si Pedro, hindi ko pahugasan sa inyo ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, malibang hugasan kita, wala kang bahagi sa akin. Dahil dito'y sinabi ni Simon Pedro, kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo. Sumagot si Jesus, ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa, maliban sa kanyang mga paa. Sapagkat malinis na ang buo niyang katawan at kayo malinis na, subalit hindi lahat. Dahil kilala ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya,
Sinabi niyang malinis na sila, subalit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa hapag. Siya'y nangusap sa kanila, nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon. At tama kayo, sapagkat ako nga yun. Dahil akong Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa. Dapat din ninyong gawin ito sa isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Mapalad kayo kung naunawaan ninyo ang mga bagay nito at inyong gagawin. Now, the question is, anong uri ng hari ito? Anong uri? Isipin ninyo, hugasan mo pa yung paa ng mga alagad mo. No? No? Isang haring tagapaglingkod. Dapat maintindihan natin ito. Kasi kung hari ka, ikaw ang huhugasan ng paa, hindi ikaw maghuhugas ng paa. No? Sige, puntahan natin yung ikalawang bahagi. Dumating ang haring ito upang magdusa. Alam niyo, siya po ay inapi at malupit na tinrato. Dinala siya sa patayan. Sa ibang salita, dinala siya sa katayan. Ano? Mula sa kulungan at paglilitis, dinala siya sa kamatayan. No? Subalit ang Panginoong Diyos na may mabuting plano ang nagpuno sa kanyang kalungkutan. Siya po ay haring nagdurusa. Ano mo pag-isipan natin, mga kapatid? No? Nagdusa siya mentally. Na-imagine yung stress na naranasan niya araw-araw. Nalagay siya sa matinding pagsubok. No? Nagdusa siya emotionally at puno ng kalungkutan. Kaya nung nandoon siya sa may Gethsemane, anong sinabi niya mula sa aklat ng Marcos? Doon po sa 14:34. Sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y labis na nalulungkot at halos ako'y mamatay na. Maghintay kayo rito at magbantay. Alam natin na nagdusa siya physically, no? Batidness ang kauhawan. Binanggit ko kanina, yung gutom at yung sakit. Nagdusa rin siya spiritually sapagkat sa krus, ang kasalanan po ng sanlibutan ay kasama niyang mapapako. At ang pinakamasakit sa lahat, tinalikdan siya ng Ama. Basahin niyo aklat. Walang sino man ang may gusto ng kahirapan. Ako, ayoko. Tiyak na kayo, ayaw niyo rin. Subalit, ang sumunod kay Kristo ay meron pong buntot ng pagdurusa. Hindi siya madali. It's not easy to follow Jesus. At least bilang mga anak ng Diyos, kailangan willing tayong magtiis kung kailangan. Willing. Dapat merong willingness tayo. No? Ganito po sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma 8:16-17. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Kailangan natin magtiis. Huwag tayong reklamo na reklamo. No? Huwag kayong hanap ng hanap. Katulad ngayon, panahon daw ng Kapaskuhan. Baka kung ano-ano mga hinahanap ninyo. Isip ng isip, hanap ng hanap. No? Sa Pilipos 1:29, ganito yung sinasaad ng liham ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Kita niyo na.
Tayong mga Christian, may mga tatahakin tayong landas na matinik, mabato. Minsan madadapa tayo, minsan matitisod tayo. Pero kailangan tumayo at kailangan magpatuloy. Meron pa. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 3, ito naman ang mababasa natin. Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. Share in suffering as a good soldier of Jesus Christ. You have to share in suffering. No? Nagdusa si Jesus sa krus. Alam niyo, ang mga biktima na ipinapako sa krus ay hindi pangkaraniwang namamatay sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Alam ba niyo yon? Naabot pa ng 2-3 days bago mamatay. Subalit nakadepende ito doon sa suportang upuan o kaya yung patungan ng paa ng biktima na nandun sa may krus. No, ha? Now, dahil isang taong nakabitin ang kamay, no, ha, ay mabilis po na nawawala ng presyon ng dugo, tataas at bibilis ang pintig ng kanyang pulso. Imagine mo yon, nakatayo yung poste na krus, no, at nakapako ka doon. Gaya ng mensahe ko sa inyo noong mga buwan ng Oktubre, ulitin ko ngayon, ang biktimang ipapako sa krus ay pangkaraniwang binubugbog muna at pinahihirapan bago ipako. Nakita yung ginawa sa Panginoon? Tinali siya sa may poste, saka siya nilatigo nung latigo na balat na ang dulo ay may mga sima. Na kapag tumama sa balat mo, paghatak na gano'n, kasama yung laman. Hindi po isang sima yun. Alam niyo yung maraming balat, katad, isa-isa yung parang walis. Malambot, pero ang dulo nun, puro may mga sima yun. Kaya pag hinataw ka sa likod doon, kabit sa likod mo, pagbatak nun, bakbakan likod mo. Ganun po yun. Matapos kang batukan, bugbugin, duraan, yan ang gagawin sa'yo. No? Grabe, no? Ang hirap pag... Kaya, kung makakapagpahinga ang biktima sa pamamagitan, no, ng suportang upuan o patungan ng paa, maaari pong magbalik yung dugo, no, sa itaas na bahagi ng kanyang katawan. Kasi naka-rest ng konti eh. Ngayon, upang panatilihin ang mga kamay ng biktima sa krus, abay, kailangan niyang ipako o itali yan. Kung minsan, pati mga paa, ipinapako din. Sakripisyo po eh. Isipin nyo, nandun ka na, ipinako ka pa. Pero lulusot dyan yung mga pako sa tuhod mo. Yung paa mo magkapatong, saka ipapako para makatipid ng, alam niyo, makatipid ng pako. So 3 pako lang kailangan dyan. So, sa kaliwa, sa kanan, at sa paa, huwag nang paghiwalayin. Pagpatungin na lang at ipako na diretso. At yung pako, hindi po didos. Yung pako na ginamit, yung parang pako na ginamit sa may tren, sa release ng tren. Malalaki po yun. Hindi siya biro. Ngayon, kapag gusto nang tapusin ang pagpapahirap sa biktima, anong gagawin nila? Ang buto sa binti ng biktima ay babasagin sa pamamagitan ng mabigat na pamalo, preferably bakal. Papaluin yung alunod. Pagpalo nun, basag yun. Buo yung labas, yung loob, bali na. Hindi niya magagawa pang ilipat ang kanyang bigat sa upuan o sa patungan ng paa dahil basag na nga yung buto niya sa binti. So, anong mangyayari? Kaya, wala na siyang lakas. Hindi na niya maitukod para umupo. Hindi niya di ba? Yung apakan niya, hindi niya na maisipa yun. Dahil wala na nga. Pag sinipa niya, lulusot ang buto niya sa tuhod. Di ba? Dahil dito, mawawalan na rin po ng sirkulasyon ang dugo at di magtatagal, mawawalan na siya ng buhay. No? Alam niyo, maliban sa basag na buto sa paa, si Jesus ay nagdusa ng gantong uri ng kamatayan. Pwera yung, dahil hindi nabasag yung kanyang buto, di binasag. No? So, ang tanong uli anong uri ng hari ito? No? Isang haring tagapaglingkod, isang haring nagdurusa. No? Puntahan natin yung
Ikatlo, dumating siya upang maging haring tagapagligtas. Yun, no? Ito ang pinaka mahalagang paksa natin, no? Wala man lang nakaalala sa kanya, no? Kaya siya namatay ay para sa ating mga kasalanan. Wala man nakaalala niyan, no? Na ang ipinagdurusa niya ay ang kaparusang iginawad sa kanya. Pero ang kanyang kamatayan ay isang handog para sa kasalanan ng sangkatauhan. Isipin niyo yan, no? Ang Ama ay nasiyahan po sa ginawang paghahandog. At dahil sa kanyang ginawa, naging posible para sa ating lahat na maging matuwid. Isa siyang haring tagapagligtas. Dahil sa ginawa ng Panginoon, ikaw at ako, kita mo, hindi ka na kalahatulan ng Diyos. Malaya ka na sa aton. No? Ano po ang kahulugan ng ating kaligtasan? Sa iyo, anong kahulugan ito? No? Ang mga salitang ginamit sa Biblia ang magdadala ng mga kahulugang ito. Iisa-isahin ko po sa inyo para maintindihan niyo. Babasahin ko, sabayin niyo ito. Ang kaligtasan ang magpapalaya sa atin mula sa pagkaalipin. Ang kaligtasan ay ang maligtas sa panganib ng kapahamakan. Ang kaligtasan ay ang ayusin at gawin tayong karapat-dapat. Ang kaligtasan ay ang manatiling buhay at iniingatan mula sa kapahamakan. At yung huli, ang kaligtasan ay ang makalaya mula sa kaparusahan. No? Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong nakahanay sa tabi ng lansangan patungong Jerusalem ay nagsisigawan ng Hosanna. No? Ang salitang ito ay literal at nangangahulugang iligtas, nananalangin kami. Yan po ibig sabihin nun. No? Gayon ang ginawa nila sa araw na yon. Binigkas nila sa kanilang mga labi ang mga papuri. Ito ay hibik para sa kaligtasan. At syempre, ito po ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoon sa sanlibutan. Ganito naman ang sagot ni Jesus sa mga taong nagsasabing nakikain daw siya sa mga maniningil ng mga buwis at kasama daw yung mga makasalanan. Tingnan natin kung ano sasabihin ng ating Panginoon doon sa mga nag-aakusa sa Kanya. Nasa Aklat ng Lucas 19:10. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ayun. So, hindi po yung mga taong matitino, kaya nagpunta si Jesus dito. Hinahanap niya yung mga taong kagaya mo, kagaya ko, kagaya natin. No? Hindi siya naparito sa mga tao na matitino, matutuwid, para iligtas. Ang ililigtas ka niya ay mapapahamak eh. Tayo. Yung mga taong nag-aakalang matuwid sila, di bahala sila sa buhay nila, baka kaya nilang maligtas. Pero tayo, wala tayong kakayanan kasing iligtas ang ating sarili. Kaya naparito ang Panginoon. Makita niyo, para iligtas ka at saka ako. Tayo. No? Ito talaga ang ultimong layunin ni Jesus eh. Ang hanapin at iligtas ang mga ligaw. Mga taong ligaw, ang dami. Ganito tayo hinanap ng Panginoon. At alam niyo, matindi po ang layuning ito. Kaya ayo kay Apostol Pablo sa kanyang liham kay Timoteo, ganito po mababasa natin. 1 Timothy chapter 2, verse 4. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Yun. No? Kaya alam niyo, kailangan po maunawaan natin ang dahilan kung bakit siya isinugo ng Ama. Ba't ang isang anak na very comfortable sa langit, ba't kailangan bumaba sa lupa para dumanas ng kahirapan, para mamatay sa krus? Bakit? Di ba? No? Basahin natin kung bakit. Nasa Juan 3:17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Kita nyo na, no? Ang sarap, ano? Tayo po yung nakinabang. Sa kahirapan ni Kristo, tayo ang nakinabang. No? Alam niyo, upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya.
isang pahayag na napakahalaga. Though, kailangan maparusahan ang tao dahil sa kasalanan, hindi po ito ang mission ng ating Panginoon, kundi ang iligtas tayong lahat. No? Na-appreciate mo ba yung kaligtasan ang binigay ng Diyos sa'yo? No? Kung isipin mo lagi yung sa buhay mong ito, salamat Lord. Alam niyo, wala akong ibang paraan kasi. Wala ibang paraan. Ang kaparaanan lamang ay mamatay si Kristo para sa ating kasalanan. Ilang tayong paraan, wala nang iba. No? Kaya isipin mo ang Panginoon. No? All eyes on Jesus. Isipin mo siya. Siya yung tagapagligtas. Kung isipin yung mga Noche Buena, mga alisin mo sa isip mo yan. No? Isipin mo na once upon a time, may isang baby na ipinanganak. Ang baby nito ay mahirap lamang. Ang mga magulang nila ay mga taong hindi kilala sa lipunan. Napakasimpleng mga tao. Sa kanilang kahirapan, wala pong ospital, walang doktor, walang nurse, may walang alcohol. Kailangan pang ipanganak. At ang naging crib niya, yung pong kainan ng mga hayop. Isipin niyo, marami sa inyo pinanganak sa ospital, sa magagandang mga silid. Yung iba sa bahay, may mga kumadrona. Naroon lahat yung mga sangkap na kailangan. Ang Panginoon pinanganak in a very, very humble way. Samantalang siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Tignan niyo? No? Isipin mo, kapatid, kung ba't siya naparito? No? Pinanganak sa isang sabsaban. Ang mga bisita, yung mga guests yung dumating, alam niyo, mga pastol, mga taon katrabaho sa bukid, yun lang ang dumalaw sa kanya. Walang sino man, wala. Andun yung mag-asawa at yung mga pastol, yun lamang ang dumalaw. Yung dumalaw ng mga marurunong, hindi doon. Pumunta sa bahay nila nung nasa bahay na sila sa Nazareth. Doon sila dinalaw ng mga intelektual, yung mago, mga matatalinong tao mula sa East. Kung may isipin ka sa panahong ito, isipin mo ang Panginoon. No? Sino mag-aakala na isusugo ng Ama ang kanyang anak? Sino nakaisip na ilalagak ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin? Akalain ba natin na maaari pa tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan dahil sa ginawa niya 2,000 taon na ang nakakalipas? Siya ay naglingkod, nagdusa, at nagligtas. Parang, ngayon pwede tayong huminga ng maluwag. Sino nakakaalam ng kanyang walang hanggang habag at biyaya? Yan ang mabuting balita. Yan ang dapat na maunawaan ng mga tao. Ganyan ang uri ng haring ito. Siya ba ang hari ng buhay mo? Siya ba ang naghari sa iyo? Ang trono ba niya ay yung puso mo? Ano kaya kung si Jesus ay tumayo sa harapan mo at tinanong ka? Ang tanong niya, isinuko ko ang langit para sa iyo. May susuko mo ba ang mundo para sa akin? Ano isasagot mo? Namatay ako para sa iyo. Mabubuhay ka ba para sa akin? Simpleng mga tanong, di ba? Nagsuot ako ng koronang tinik para sa iyo. Kukurnahan mo ba ako bilang hari ng iyong buhay? Sino ang hari mo? Alam niyo mga kapatid,
alalahanin natin na ang kanyang mga ginawa ay ginawa niya dahil sa atin, sa iyo, sa akin. At kahit ngayon, ang biyaya niya ang tumatawag sa iyo at ang biyaya ang nagbibigay sa iyo ng pag-asa. Pag-asa, kapayapaan at buhay. Mahal ka ni Jesus. Mahal din niya yung mga katabi mo. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, pinasasalamatan ka namin sapagkat pinakinggan mo ang aming panalangin. Pinakain mo kami ng iyong salita at pinasigla kami sa aming sama-samang panonood at pakikinig. Gamitin mo kami bilang iyong mga anak at paglingkuran ka sa lahat ng pagkakataon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Na maibigay ang aming sarili sa paglilingkod sa iyong gawain at mabuhay sa araw na ito na may pag-ibig sa isa't isa at sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Sana, Ama, katagpuin mo ang pangangailangan ng bawat isa sa umagang ito. Pagpalain at ingatan tayo ng ating Diyos. Paniningin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at pagpalain tayong lahat. Ituon nawa ng Diyos ang kanyang mga mata sa atin at bigyan tayo ng kapayapaan sa araw at gabi magpakilanman. Sumaatin nawa ang kalakasan ng Diyos at ang kanyang kapangyarihan ay manatili sa atin. Nawa ang kamay niya ang mag-ingat sa ating lahat. Ang daan ng Diyos ang maging daan natin at samahan tayo ng kanyang pag-ibig sa araw at gabi. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang basbas ng Diyos. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesus Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay mapa sa ating lahat ngayon at magpakailanman. At ang lahat ng iniligtas ay magsabi ng Amen. Purihin natin ang Panginoon at magbatian po tayo sa isa't isa.